God. Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa. Nagpapasipulanan sa gawain ng Diyos. Hallelujah. Kaya awit sa Panginoon ay isang masilang awitin. Awitin natin ng Panginoon sa isang presensya. Ah
Katapatan niya'y aming purihin.
School, pagtuturo at sa mga pag-aaralan, ang salita ng Panginoon. Then ngayon naman ang ating Sunday morning worship at 6:30 p.m. ang ating Sunday evening worship. At yung service natin ay Wednesday, 6 p.m. din ng gabi. Hallelujah. Panalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos, ang mga government officials, ang mga namumuno sa gobyerno. Panalangin natin ang patuloy ng pagpasok ng salita ng Panginoon sa loob ng mga government. Pag-pray natin ang mga leaders, International Church Leadership, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, natin natin ating national leader, Pastor Boyd Esquita, natin natin mga regional leaders, Pastor Frank Beneventura, Pastor Nalo Butay, Pastor Herente, Pastor Charlie Carias, Pastor Elizabeth, at ang ating Mother Church, Pastor Vico Herrera. Dalangin natin ang kalakasan, kalusugan, kasiglahan ng ating mga pastor. Dalangin din natin ang ating mga pero, panglalag ng other churches, Pastor Perso Valbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Istay, Pastor Vincent Xavier, Pastor Marzoliano, Pastor Mong Canyosa, Pastor Junay Bechaida, Pastor Samuel Paul, Brother Jameson, and Brother Noel sa Caloocan City, at ang ating mga pero ng Church, sama din natin mag-pray, Pastor Melody David, Pastor Jonathan Chales, Pastor Jess Pancho, at Pastor Larry Dumaya. Sama din natin mga missionary churches natin all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, Indonesia, Israel, Vietnam, Laos, Japan, sa Panalangin, ang ating mga lingkod ng Panginoon sa bayan ng pray din natin ang bayan ng Tipolo, ang ating pastor, Pastor Resolution ng isang bayan, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance, mula sa mga converts, sariling glory, sariling gusali, transportation related, ay dalangin natin sa Diyos, pagkaroon ng gawain sa gawain ng Panginoon. Pray din natin ang mga healing request, Sister Garcia, Brother Roman Pagalo, Pastor San Pedro, Church San Pedro, Dolores San Adulo, Healing kay Pastor Tongping, at sa amin na sa panalangin, si Sister Rita Samson, sa ngayon sa hospital. Pag-pray natin ang malugay ng Panginoon sa napakailangan at konkretong kagalingan. Sama din natin ang mga mahal sa buhay, patuloy natin pag-pray, patuloy natin siyaran sa mga kasama natin din sa gawain ng Panginoon sa mga kilala sa Diyos. At ang ating impact team, meron po tayong impact team sa Tondo Manila, darating na Saturday, September 13, Children Bible Conference, Mandaluyong, September 18 to 19, ating Jubilee Service sa Paglacan Church, September 27, ating Revival Crusade, next month po ito, October 4 to 5, at ang ating International Bible Conference sa Mandaluyong, November 3 hanggang 7. Ating impact team dito sa church, next year po, March 21. Sa mga karagdagang pagalita, ang ating pastor ang magbubulat. Hallelujah. Praise God. Okay, lumako pa sa isa pang magandang bahagi ng gawain ng Panginoon ay samahan ni Brother Atong sa manalangin isa pa. Huwag natin para paano Panginoon tas ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Glory to the powerful name of the Lord Christ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord God. Yes, so good. Ang malapit sa inyo, God, na ang mga dalawang isa at kami ng God, ng mga international leaders, regional leaders, God, ang mga po silang God, pagpalain kami ng God, inalal kami ng God, sa mga ng God, ng mga na Espiritu kami ng God, pwede na rin kami ng God, ng aming paglalang churches, kami ng Mother Church, kami ng God, inalal niyo po ng God, sa bayan kami ng God, Police na kami ng kasalanan ng God, at tuwing kami ng God. Pwede na rin po kami ng God ng mga healing request kami ng God, iba yung God, ang subay, pagpagaling sa mga sasakitan kami ng God, hindi po rin sila kami ng nagkabigyan ng kalakasan kami ng God, naman yung nagbunga sa iyo God. Pwede kami ng God, mga magkatalaga ng yung salita mo kami ng God, hindi po samahan mo God ng yung ng Espiritu, pagpalain kami ng God, Naway Panginoon na ganun, salita mo Panginoon na ang pagbago sa aming Panginoon. Naway Panginoon na God, nung pagkatala pa rin Panginoon na salita mo Panginoon na God, magbigay kayo ng kalakasan sa kanya Panginoon na God, panghunawa sa aming Panginoon na God. Ayaw pa rin Panginoon na namin God, ang awag sa amin
daw kayo, ito, King James Version ng ating nakikilalagay niya. Yung binasa ko ay Good News Bible ito. Gandang balita Biblia. Sabihin ninyo sa mga taong matuwid, mapalad kayo sapagkat mapapakinabangan ninyo ang bunga ng inyong pinagpaguran. At lalong mababaan ninyo kung ano ba yung mga bagay na ginagawa ng taong matuwid. Buksan din natin yung aklat ng Lucas sa chapter 8, verse 3. Parehas na, okay. Lucas at chapter 8, verse 3. Ang sabi dito, si Juana, na asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes, si Susana, at marami pang iba, tinutustusan ng mga ito mula sa sarili nilang kali-kalian ang pangangailangan ni Jesus at ang kanyang mga alagad. So, ibig sabihin, yan ang gawain ng mga tao ng Panginoon. At kung bakit natin ito ginagawa, dahil ang gawain ay matuwid na gawain. At ang ginagawa ng taong matuwid, ito yung sabi dito ng Panginoon, napapasin natin dito si Juana, na asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes, at si Susana, puro babae ito. Mas talaga. Pagkagalang nagtanong ka dyan, bakit ba mas madaling mabuksan ng mga babae sa pagtatalaga ng buhay sa Panginoon kaysa sa mga lalaki? Kasi yung mga lalaki, ang mas ninubunan, inom, alak. Pare, kumatayo. Nagpapas sa mga lalaki. Pero sabi dito si Juana, kaya Juana, babae yan, na asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes. At si Susana, Susana, walang apelido, at maraming pagkita. Tinutustusan ng mga ito sa sarili nilang ari-arian ang mga pangangailangan ni Jesus at ang kanyang mga alagad. So, kaya ko po yung sinabi yan po ang gawain ng mga tao. Wala pong susuporta sa gawain ng Diyos o ng tao. Ayan. Pero hindi ko sinabi rito kung ano yung pamamaraan. Kung writings ang ginagawa nila, o sabi rito, sa yung kanilang ari-arian, kasi nung binasa ito na lumalabas ito si Juana, na asawa ni Cusa, ay meron siyang hindi karaniwan ang buhay niya. Kasi una, sa palasyo ni Herodes sila nagkakawato. Alam mo naman, basta mga tao na sa palasyo, malalaki na sa akin yan. Sabi rito, si Susana, marami pang iba, ay tinutustusan ng mga ito mula sa sarili nilang kari-karian ang pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. So, kaya ko pinag-usap ito, ipinapakita ko talaga ang gawain ng Diyos. Hindi susulong ng walang pinitakbo, ng walang susuporta. Kaya yun ang dahilan kung bakit natin ito nagawa ito. At yun ang sabi ng aklat ng Isaiah chapter 3 verse 10, sabihin mo sa mga taong matuwid, mapalad sila dahil kakamtin nila ang bunga ng kanilang pinagpagalan. Pagpapagalan po niya. Hindi lang yan yung pagbibigay, hindi lang yung paghayo mo, pagibigay mo ng trust, pagsama sa mga impactin, pagsuporta mo sa kawain ng Diyos, lahat yun. Dahil ako pinaniniwala, walang taong matuwid na hindi bukas ang kamay. Meron ba kilala kayo gano'n? Taong matuwid pero sa taong ang kamay? Napakatakot? Meron kayong kilala kayo gano'n? Wala akong kilala gano'n. Magkakadikit yan. Kasi taong matuwid at pantas, bukas ang kamay niyan. Pero yung tatlong malo, anong ginawa nila? Anong inihandog nila sa Panginoon? Ito, pamangyan, at mira. Yun yung mga yaman ng
pagkatapos noon, umalis yung mga mago. Pagkatapos nung umalis ng mga mago, ibigay lang yung mga mago, basahin nyo yung kasaysayan. Halapit ng Pasko. Kaya aking ibinabalik sa inyo. Pagkatapos na dumating yung mga mago, umalis si Maria, si Jose, at pumunta, dinala ang sanggol sa Ehipto dahil hindi bumalik yung tatlong mago kay Herodes. Kaya tinatangka ni Herodes na patayin lahat ng sanggol. Ang sabi ng mga Bible scholar, kaya inintay muna yung tatlong mago kasi wala si Maria at si Jose pera. Paano siya makakapang ibang bayan? Gastos yun. Kaya sinasabi ng mga Bible scholar, ng mga Bible commentary, yung ginto, kamangyan at mira ay pinupul nila habang lumalaki si Jesus doon sa Egypt. Ako na ibig sabihin, kaya kung walang pananalapi, hindi susunod ang tawain ng Diyos. Kaya doon dapat yung maunawaan ang pagbukas ng kamay ng isang tao ay tanda na nawain ng mga tao matuwid. Ito natin ang ating mga ulot ay hindi ko ng pananalapit ay nanalangin sa Panginoon at ang lumalapit sa Erdan para tayo pamunahan sa gawain ito. Okay. So, tayo manalangin sa Panginoon, dakila at tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. At dalangin ko po, Panginoon, ay pagpalain mo ang iyong mga anak, i-bless mo ang kanilang buhay. God, marami pong salamat sa iyong kabutihan. At tulad na sinabi mo, ibalik mo po kami o maranasan nila ang mga bagay na kanilang pinagpakalan na dakilang Diyos. Marami pong salamat sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, so minsan pa, awitan natin ang Panginoon. Sabi mo siya. Isang araw na dito sa may Starbucks. Yung espasyo na maliit doon sa may Starbucks, na sila, babae nila, pinidala na, hindi ka alala na sa kumaganda sila, mayroong maraming basket doon sa harapan. Kasi nagbibigay sila. Nakita ko nakapaikot yung mga tao. Nakikinig. Sabi ko, hindi namin ito eh. Practice na kayo doon, jamming kayo doon, habang kayo kumatanta, sagrita, mga kapatid niya, o meron lang kayo talang habang kumakanta kayo, may namimigay ng trust, makikinggan nila yun. O kahit man lang 30 minutes na mga o 45 minutes, kasi wala na yung nililin natin, isira na, hindi na tayo makakapag-film showing. So sa ganung style natin pwede natin gawin yun, para lang makuha lang natin ng tao. Practice kayo, mga na kanta lang, yung kanta yan, yung mga Tagalog, yung maganda lang.
yung mga kaya yung kanta ni Mama, ang kanta kayo, ang gumuho na. Kasi alam ko ang kalimitan kumanta doon, ang nakasama sa pagbuho. Na alam nyo may kanta niya, practice nito niya. Gumuho na bawat sandali ng iyong buhay. Yan ang kaalam nun. Bakit di mo pagbigyan ang may kapal? Nandito sa akin, nakakalumpag yun eh. Yung ano yan eh. Sabi siguro kay Rika yun. Hindi umakatan yun. Doon sa ano, habang ano, may namibigay ng tracks. Wala, yung tracks natin, nalalagupot na lang dito eh. Ginagawa ni Jacob eh. Hindi naman yung pinimimigay. Hindi, yan na lang yan. Wala naman ang namimigay. Kalat na rin ang galit. Ito na nakakakis na lang ni Jacob dito eh. Kaya ano natin, sayang. Practice na kayo. Practice. Doon ang uuubog yun. Dahil una yung dibdib. Kasi minsan kasi pagka ang dibdib na pinapapaan, hindi mo maibigay yung pinapamaayos mo pagkanta. Ay, danas ko na yan. Natandog din ako magkanta. Ay, ang bubuhay din ko na lumalabas. So yan, kaya ano lang, sanay lang kayo. So yun lang ang ating ano, kahit basta may oras kayo magsanay na magsanay para susulong ng gawain ng ating Panginoon. Habang mayroon kumakanta, mayroon may malapit doon sa bibigay ng trust, hindi mag-sharing, nakakabigay naman ng loob. Gusto ko talagang gayahin yun. Sabi ko, gusto kong gayahin ito eh, lalo na sa mga tabi kami, mga tabi, so, yun lang. Harap tayo ngayon sa gawain ng ating Panginoon. Okay. Okay, kung kayo meron ba na nakasulatan na pag-aralan natin ngayon muna si Jairus, sino nakakaalala kay Jairo? Si Jairo, yung nakakita ko na nito, medyo mahaba lang ito, pero pasahin natin para makita niya natin yung kanyang nakakuhan. So, Marcos sa chapter 5, verse 22, naroon din ang isang tagapamahalan ng sinagoga ng pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya lumuhod sa paanan nito. Yung pagkakalit ng Jesus doon sa Gadarene, na namit niya yung lalaking proses na tumitira sa simenteryo. Pagkatapos nun, tumawid siya ng dagat at doon na, nasa lubog niya si Jairo. Sa 23, Marcos 5:23, at napakaawa na nag-aabaw buhay po ang anak kong dalagita, maawa po kayo, sumama kayo sa akin, at ibalong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang sinumain at mabuhay. 24, sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya halos maipit na siya. Sa 35 natin italon, kasi ang kasunod niya ay yung babaeng inaagasan. Habang kasama-kasama ni Jairo si Jesus, ay may humipo ng damit ng Panginoon, kaya naantala na ilig, napunta ang buko sa iyo sa babaeng galing dalawang pang dinulugo. So, sa verse 35, habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating, at si Jesus naman ay kausap yung babaeng dinulugo. Mula sa bahay ni Jairo, patay na po ang inyong anak, huwag na po ninyong kamalahin ng guro, sabi nila. 36, ngunit ang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang patakot, manampalataya ka lamang. 38, nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao at may nabiiyakan na nananabuhay. Sa 39, pagpasok niya sa kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo? At nabiiyakan, hindi patay ang bata at siya natutulog lamang. Dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya ng mga tao, subalit pinalabas niya ang lahat maliban sa 3 alagad at sa mga magulang ng bata, at pumasok siya sa kinautulan ng bata. Tinawagan ni Jesus
Hinawakan ni Jesus ang kanyang kamay ng bata at sinabi, "Talita ko," na ang ibig sabihin, "Ingin, magbumangon ka." For ito, nung hindi bumangon ang bata at bumatad at labis na namangha ang lahat at ang batang ito'y 12 taong gulang na. Nahigit na pinagbiling ni Jesus na huwag niya sasabihin kanino man ang nangyari pagkatapos inutos niyang bigyan ng makakali ng bata. Kaya panandali ang manalangin, dakila tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. God, ang dalangin ko po, pagpalain mo ang iyong salita. I-bless ko po ito, God. Maraming pong salamat sa iyong kabutihan, sa lahat ng bagay na ginagawa mo, God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Tinasaan ko ito dahil nakatapos kasi diyan na sabihin ni Jesus, dumating sa bahay ni Jairo. At sinabi ka, "Bakit kayo nakapangulo at nagsisiya ka? Hindi pa tayo ng bata, hindi natutulog." Ano sabi ko, pinatawanan sila nila si Jesus. Ang ginawa naman ni Jesus, pinalabas silang lahat at isinarado ang pinto. Sinama niya yung yung magulang ng bata at yung tatlo sa kanyang mga alagad. Si Santiago, si Juan at si Simon Pedro, na pagkatapos pinuhay na yung bata. Kaya pinasaan ko ito, why was Jairo's house closed? Bakit isinarado ni Jairo? O bakit sarado ang pintuan o ang bahay ni Jairo? Bakit isinara? Kung papanoorin yung pelikula ng Jesus, mga sadyado, si Jesus ang mismo nagsara ng pintuan. Diretso yung sinasimong Pedro sa loob, si Jesus ang nagsara ng pintuan. Manaman hindi pinakita rin na pinalis niya mga tao, pinalabas niya. Bakit isinara ang pintuan, ang bahay nito si Jairo? Tatlong bagay lang nais kong bigyan ng pasin dito. Una, mayroon siyang taong pinapansin at mayroong hindi pinapansin. Ano ba yun? Na ang Panginoon ay mayroong pinapansin at mayroon siyang hindi pinapansin. Kaya nung sabihin niya, "Bakit kayo nagkakagulo? Bakit kayo nagsisiya? Ang bakit? Hindi patay sa buhay." At sabi doon, sakit na sila yung sumagot ng inisulto nila ang Panginoon. Pero ano sabi roon, hindi sila pinansin ng Panginoon. Tapos pinalabas sila ng Panginoon. Silabas kayo. Doon kayo sa labas. Naman, makakita ka natin dyan, ang sabi doon, pilit niyang hindi sinama yung maraming tao sa loob. Hindi na talaga pinitulutan. So, ibig sabihin ito, unang nais mong bigyan ng pansin, meron siyang tao pinapansin at meron siyang hindi pinapansin. Ayan. Sa ating text ko, sa Mark chapter 5, verse 36, ang sabi rito, na dapat hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinalita. Ito yung panahon na si Jesus ay naroon kausap niya yung babae na dinudugo sa loob ng 12 taon. At ito'y gumaling. At habang nagkikipag-usap doon ng Panginoon, ang sabi rito, may dumating at nagsabi kay Jairo, "Huwag mo nang batabatin ng Panginoon sapagkat ang iyong anak ay patay na." Dinig ni Jesus ito. Pero sabi rito na dapat hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinasalita at nagsabi sa pinuno ng sinagoga, "Huwag kang matakot mananampalataya ka lamang." Ang tao pinapansin ng Panginoon ay pinaghihintay niya yung huwag yung kalilimutan. Pero hindi niya iniiwanan. Marami mga tao, isa sa hindi nila nagustuhan yung maghintay. Tapos may karanasan din ako dyan. Sa lahat ng ayaw ko yung ako'y pinaghihintay. Kasi nakakapagod yung naghihintay ka. At yung kataluhan ng babaan ng lalaking ito, si Jairo, napakahirap kasi kinakabahan siya dahil ang anak niya ay nag-aaraw buhay na. Kaya talaga siya magmamadali sa oras na yaon.
Ay ang taong pinapansin ng Panginoon ay naghihintay niya pero hindi niya iniiwanan. Pinahintulutan ni Jesus na maghintay at maantala ang pagpunta niya sa anak ni Jairo. Kaya nga, tinanong pa niya yung babae, o sino yung humipo sa kanya, lalo tumagal. Dahil hinahanapan at tinanong pa ng mga alagad, sino ba humipo sa Panginoon? Dahil hinahanap niya. Kaya lalo naantala. Pero pinahintulutan nito ni Jesus na maghintay at maantala ang pagpunta niya sa anak ni Jairo sapagkat mayroon si Jesus na nais makita ni Jairo. Nais ni Jesus na makita ni Jairo na siya hindi lamang isang manggagamot. Yun ang nais makita nitong ng ating Panginoon. Kung bakit ko nasabi yun? Sapagkat ang manggagamot ay gumagamot ng isang tao habang ito'y nabubuhay. Hanggat taglay ng tao kanyang hininga, ay may pag-asa pa ito na tumutin ng isang mga dalubhasang mga doktor. Pero pag nawala na ang buhay nito, wala nang pag-asa na ito'y magagamot pa. Yung stethoscope ng doktor, nilalagay na lang niya sa balikat niya. I'm sorry, Mrs. Ginawa na po namin ang lahat. Diba? Ikaw ay na po namin sa Panginoon. Yun ang pinakikita dito ng Panginoon. Na ang manggagamot ay gumagamot ng isang tao habang hindi nabubuhay, ang taglay ng tao at kanyang hininga, ay may pag-asa pa ito na gamutin ng isang manggagamot. Pero pag nawala na ang buhay nito, wala nang pag-asa na itong na ay magamot ng kahit sinong dalubhasang manggagamot. Kasi wala na ang buhay niya. Kaya iyon ang ibig sabihin ng mga tao, bakit mo ba ginaabala ang guro? Sapagkat yun lang ang pagkakilala ng mga tao kay Jesus. So bakit nais ni Jesus makita kung ano talaga ang pagkakilala sa kanya ni Jairo? Yan lalo siya nagtatagal. Dahil tinitingnan niya kung iiwanan siya ni Jairo, dahil posibilidad na iwanan siya ni Jairo. Kaya magbuhay ang aking anak. Ano ba sa isip pumunta rin ng Panginoon? O pwede siyang umiwalay na. At mamalaya na lang ni Jesus. Wala mo yung pinuho na sila po ka. So, ibig sabihin, nandun lang ang kanyang paniniwala sa Panginoon. Katulad ng regular o ordinaryong manggagamot. Kaya hindi siya nagmamadali upang makita ang puso ni Jairo. Kaya ang pagsunod sa Panginoon ay hindi pagmamadali. Yung buwag natin kalilimutan, ang pagsunod sa Panginoon hindi laging nagmamadali. Kilalanin mo munang mabuti kung sino si Jesus. Ito ang panganib sa loob ng church. Hindi pa nga nakikilala ng gusto si Jesus. Nandiligaw na agad. Nagjojowa na agad. Wala pa nang alam na memory verse. Panliligaw na agad ang inaatupag. Kilalanin mo muna ang Panginoon, huwag kang magmadali. Yung iba naman, nagdala na lalaki ka agad, hindi pa nga nakikilala si Judas, sinamahan agad ng babae yun. Kaya yung problema ang pinalabasan. Hindi pala interesado yung lalaki na makilala si Jesus, si Judas pa kaya. Kaya dumarating ang ganyan mga problema sa loob sa buhay ng tao dahil ganyan nga ang maraming tao sobrang magmadali. Ang kilalanin mo muna mabuti ay ang ating Panginoon. Kailangan makilala mo muna siyang mabuti, kailangan tumatag muna ang pananampalataya mo sa Kanya, matuto ka munang maghintay. Huwag mong dadaanin ang lahat ng bagay sa pagmamadali. Kung nais mong maglingkod kay Jesus, o kaya ay maisama mo si Jesus sa bahay mo upang gumawa ng himala sa pamilya mo o sa tahanan mo, matuto kang maghintay, huwag kang magmadali. Dahil habang naghihintay ka, lalo mong nakikilala ang Panginoon. Tulad ni Jairo, lalo niya nakilala si Jesus na makita niya ang babae gumaling dahil lang sa paghipo nito sa damit ng Panginoon. Kaya habang nangaantala, ang pinakikita naman ng Panginoon kay Jairo ay kung sino siya. Walang imposible para sa kanya.
yun pong dahilan. Maghintay ka muna. Kilalanin mo munang mabuti ang Panginoon. Kaya mayroong mga tao, katulad mo, may mga tao naghahanap ng trabaho, nagmamadaling agad sila. Kaya nung makakita ng trabaho, biglang nawala sa church. Kasi mas pinahalagahan niya yung trabaho dahil hindi pa nga niya kilalang maigi ang Panginoon. Alam mo kung ano ibig ko sabihin? Huwag kang masyadong magmadali. Kaya matulad ni Jairo, lalo niyang nakilala si Jesus na makita niya ang babae ay bumaling dahil sa paghipo nito sa damit ng Panginoon. Ang nakita niya at nakita niya nang mamatay ang kanyang anak na wala pa ng huli o naging late sa Panginoon dahil walang imposible sa Panginoon. Walang sino mang pwede magsabi sayang na late ako. Sinabi yun ni Maria o ni Marta. Yan mo pa si Marta yun. Ang pangalan nun ay maging expert sa pagtitimpla ng kape at ng kalamiti. Yun ang kakilala kay Marta. Siya yung nagsabi, Panginoon, kung hindi ka lamang napaanap lang ang pagdating mo, disin sana hindi namatay ang kapatid kong si Lazaro. Kasi rin yun, hindi siya pinansin ng Panginoon. Nasinagot na ng Panginoon kay Maria, saan naroon? Saan niyo siya idilakay? Diba? Tapos tinuro ng Panginoon, tinuro ng mga kapatiran, at ano sabi? Alisin mo ang bato. Sabi na naman ni Marta, Panginoon, sa ngayon nanangamoy na ang bangkay. Ay ano sabi niyo ng Panginoon? Di ba sinabi ko sa inyo na kung sasampalataya kayo, makikita niyo ang mga dakilang bagay na ipatutuon na sa Panginoon walang huli. Kaya hindi ka dapat nagmamadali. Ang madaliin mo'y makilala mo na gusto ang Panginoon. Makilala mo siya ng gusto kung talagang sinuwas ka. Ano bang layunin niya sa buhay? Kaya tandaan natin, ang taong hindi marunong maghintay, hindi niya pinapansin. Alam niyo ba yun? Hindi pinapansin ng Panginoon ang taong hindi marunong maghintay. At pag hindi ka marunong maghintay, nadi-disqualified ka sa Panginoon. Ano niyo ba yun? Nadi-disqualified ka sa Panginoon. Ito naman ang pinagkakalala. Usapan namin na 45 years old siya mag-aasawa. Kita mo, hindi na nagmamadali. Di ba, ano siya? 45 na, sumahan ka. Pag hindi ka marunong maghintay, nag-disqualified ka sa Panginoon. Saan natin makikita yun? Si Haring Saul ay hindi pinansin at na-disqualified bilang hari dahil hindi marunong maghintay. Naroon, nakalimutan siya ng napakakapal na kalaban ng Israel. Ninervyos siya, kinatot ang tuhod. Iniintay niya si Propeta Samuel. Si Propeta Samuel, itong araw na hindi dumarating. Kaya sabi na, anumang oras, pwede tayo salakayin ng mga kalaban na ito ng bansang Israel. Nasaan si Propeta Samuel at hindi pa dumarating? Nainip siya dahil sa sobrang nervyos. Ako na maghahandog. Siya sa nagpupunta, magandang panot na yun. Kaya ako na lang ng paghandog. Hindi ko itinihintulutan ng Diyos. Mga propeta lang at mga saserdote ang gumagawa nito. Kaya, yun, bago pa lamang sumisiklar yung apoy, nakita niya, dumating na si Samuel, sinalubong ni Haring Saul. At ito yung sabi ni Propeta Samuel, pasahin natin. 1 Samuel chapter 13, unang Samuel chapter 13, verse 13 to 14. At sinabi ni Samuel kay Saul, gumawa kang may kamambangan. Hindi mo ginanap ang utos ng Panginoon mong Diyos na iniutos niya sa iyo. Sapagkat itinatagsa ng Panginoon ang kanyang kaharian sa Israel magpakailanman. Rejected natin siya. Ngunit ngayon hindi matutuloy ang inyong kaharian.
ang Panginoon ay humana para sa kanya ng isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso at inihala ng Panginoon siya na maging prinsipe sa kanyang bayan sa hindi mo ginanap ang iniutos ng Panginoon sa iyo. Ikaw dyan, kung babasahin mo ng puyan, nagmamakaawa si Harry Saud, pero ano sabi doon, hindi siya tumisig. Maging aral sa atin ito. Amen. Huwag masyado magmahuli. Kaya marami mga tao na susuko sa alanganin kasi masyado nagmamadali. Pangalawa na nais kong bigyan ng pansin, meron siyang ini-entertain at mayroon siyang hindi ini-entertain. Ilang pangalawang dahilan kung bakit sinara ng pinto. Una, meron siyang hindi pinapansin at meron siyang pinapansin. Pangalawa, meron siyang ini-entertain at meron siyang hindi ini-entertain. Marcos chapter 5 verse 39, magpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi pa kayong bata sa inatutulog lamang. Sinabi niya ito upang malaman niya kung sino ang dapat niyang i-entertain at ang hindi dapat. Kaya na sumagot yung mga tao na nagtatawa muna. Yun ay sabi doon, nagtatawa. Patay na yun eh. At lamig-lamig na nga eh. Kaya sabi nila doon, labas! Doon sa labas! Labas! Na hindi dapat kayo i-entertain. Ako ano na? Kaya dapat pag-aralan natin, pagyamanin ang pananampalataya sa ating Panginoon. Nung nakaraan linggo, ay pag-usap ko at nasabi ko, ang tao kung mga walang layunin, kundi maghanap lang ng makakanugo sa ginagawa ng Panginoon, ay hindi in-entertain ng tao. Yung lagi lang ng ano. Kaya sabi ko, ang dami ng kasama, pero hindi niya lahat yung pinahintulutan ay pasok ko sa bahay. Kaya sinarali niya. Kasi yung mga tao, ang gusto nga na kay patuloy. Ito na papakita ng Panginoon, hindi naghahanap ng taong hahama sa kanyang ginagawa. Kapatid sa Panginoon, tandaan nyo, ang Panginoon ay hindi naghahanap ng mga tagahanga. Ang hinahanap ng tamang Panginoon ay ang mga taong maglilingkod sa Kanya. Hindi hahanga. Iba po yung tagahanga. Ay kung nahanap ng tagahanga, saan na pinagtulutan na ngayon? Nabi kayo, namakita ninyo. Ikaw, ano sabi mo? Ano sabi mo? Patay na, patay na. Susubsub din ang siya kung ano ba. Diba? Dapat sana pinahanga niya noon dahil walang tiwala sa Kanya. Pero bakit niya pinalabas? Hindi nagpapakita na ang Panginoon hindi niya hanap ay mga tagahanga. Hindi niya ang hanap ay mga mabubulagla. Ang bibig, praise the Lord! Hallelujah! Kasi tumama sa waiting. Diba? Kaya panay ang paguri. Hindi ganun ang hinahanap ng Panginoon. Ang hinahanap ng Panginoon ay ang mga tao maglilingkod at may layunin sa buhay nila at handang sumunod sa Panginoon. Yun ang hinahanap ng Panginoon. Marcos chapter 5 verse 24, dito sabi, at siya'y sumama sa Kanya at sinundan siya ng lubhang maraming tao at siya'y sinisisig nila. Nagsamahan na nakakapal na tao pagdating sa verse 27, at hindi niya ipinahintulot na sino may makasunod sa Kanya, di ba kay Pedro at kay Santiago at kay Juan na kapatid ni Santiago. Doon ko makikita, tulad na sinabi ko, walang layunin ng Panginoon na mag-ipon ng tagahanga dahil hindi siya tatakbo na bilang mayor ng Israel. Hindi siya politician. Kaya hindi niya hangad ang tagahanga. Ang hinahanap niya ay ang puso ng taong handang magpasabot sa Kanya. Marcos chapter 5 verse 14.
Nasabi dito, dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya ng mga tao, subalit pinalabas niya ang lahat, maliban sa 3 alagad at sa mga magulang ng bata, at pumasok sila sa kinarulukunan ng bata. Minsan, ang tao ay nagbibigay ng dahilan upang sarahan ng Panginoon ang mga opportunity sa buhay ng mga tao na pwede nila sanang matanggap mula sa Panginoon. Pero sila na mismo ang nagsasara dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Sila ay sumusunod sa Panginoon, ang hanap ng nila himala. Naniniwala ba kayo yan? Na meron mga taong gano'n? Oo, dito na sa akin, ang dami ko nga pinag-pray. Hindi lang ako, ang pastor, mga evangelista natin, pinag-pray natin nang bumalik. Hindi mo na makita. Sa gawain ng Diyos, magaling ko. Ano ang ibig ko sabihin? Kaya na, sinasabi ko minsan ang taong nagbibigay ng dahilan upang sarahan ng Panginoon ang mga opportunity sa buhay ng mga tao na pwede nila matanggap mula sa Panginoon. Matthew chapter 22 verse 12. Ito yung kasaysayan yung pagkakataon, yung opportunity na ibinigay ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Merong isang malaking handaan at inanyayahan niya ang tao na pumasok sa kanyang handaan. Pero may pumasok doon, nasabi doon, pero hindi nakadamit kasalan. Matthew chapter 22 verse 12, at sinabi niya sa kanyang kaibigan, Matthew 22:12, at sinabi niya sa kanyang kaibigan na nung pumasok ka rito na walang damit kasalan. At siya mabulit. Alam mo bakit? Kusyusero lang yun. Kaya ang araw ninyo, nakikiusyuso lang yun kung anong meron. Makikitikim ang handa. Tapos pag nalikman, muntik ng sumarap. Ang lagsak ng pagkakalutunin spaghetti. Diba ganun naman? Nagpapapagod yung may handaan, pawis na pawisan yung may kaarawan sa pagluluto. Tapos yung kumain ng muntik ng sumarap. Yung kanyang salad, wala naman matulad yung halos salad. Puro namukan sa katas. Arabi ko yan, hindi nawawala yan. Basta't mayroong handaan na nanagit yung natin yung panauwi namin ganun. Pinangayon mo na nagtatapusog na talaga. Matthew chapter 22 verse 13. Ano sabi dito? Nang magkakil, sinabi ng hari sa mga naglilingkod, tapusin ninyo. Nawala yung opportunity sa kanila. Tapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon nito sa kadiliman sa labas niya ng mga pagkakis at pagnangalit ng mga ngipin. Sino ang nasara? Diba siya na? At binigyan siya ng pagkakataon na makatanggap ng inspirasyon pero hindi niya pinahalagaan. Matthew 25, ito yung 10 berhen. Matthew 25, yung 5 ay matalino, yung 5 ay mangmang. Yung matalino nagdala ng langis at ilawan. Yung mangmang, may dala ng ilawan, wala namang langis. Kasama siya, tinawag na siya na, kasama siya, sabi ng pagkakabilang 10 berhen. Pag sinabing berhen, malinis. Kaya ibig sabihin, kasama siya sa opportunity yung 5 eh. Kaya lang, nagkaroon ng separation, naging kalahati ay mangmang dahil nasa pinalampas niya yung opportunity. At sabi doon, dumating ang kasintahang lalaki, ay makikiamot sila ng langis. Yung mga kanilang langis na yung aming ilaw, mamamatay. Ano sabi ng mga kasamahan na, pumunta ko sa tindahan, hindi, pumunta na din. Kasi pag binigay ko ito sa inyo, hindi ko kakasa sa atin, pati kami mawawala. At umalis na sila, bumili, hindi ko sa tagal ng gabi, ay hindi na gawin bumili. Walang paghahanda. Kung kailan sinabi, magsilabas kayo natin ang kasintahang lalaki, yung ginawa natin, wala nga palang langis. Di ba? Hindi marunong maghanda. Ang tawag ng Bible doon, magman. Matthew 25 verse 10, kaya tumatag ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis.
kalakasan, ang limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Yun yung sinasabi ko, minsan tayo nanghihintay lang para isara ng Panginoon ang pinto. Sa 11, pagkatapos dumating naman ang iba pang dalaga, Panginoon, papasukin ninyo kami, pakiusap niya. Sa verse 12, ngunit lumuhod siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo nakikilala. Pangatlo, at dito ako magkatapos, mayroon tao siya na pinaglilihiman at mayroon siyang tao na pinagpapayagan niya. Una, mayroon siyang taong pinapansin at mayroon siyang taong hindi pinapansin. Meron siyang taong ini-entertain at meron siyang taong hindi ini-entertain. Pangatlo, meron siyang taong pinaglilihiman. Ibig sabihin, yung mga blessing, yung mga pagkakaan, yung mga bagay na gusto gawin ng Panginoon, hindi nalalaman, hindi lilihim niya, hindi niya pinakikita doon sa ibang tao. Meron mga taong ginagawa niyang saksi at mayroong mga taong ayaw niyang maging saksi. Marcos sa chapter 5 verse 43, mahigpit na ipinagbilin ni Jesus doon sa magulang kina Jairo. Mahigpit na ipinagbilin ni Jesus na huwag nilang sasabihin kanino man ang nangyari pagkatapos inilutos niyang bigyan ng makakalo ng bata. Napakalinaw. Yun ang dapat natin maunawaan. Matthew chapter 13 verse 11, sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Kung bakit nagsalita ng Panginoon ng gano'n, pinagtanong kasi sa kanya, bakit ang mga tao yung parati mong pinakausap ay sa talinghaga? Hindi mo pinakausap ng diretsahan. Di ba dahil sabi ng Panginoon lagi ay mayroong isang mayaman na naghanda ng isang kasalan. Kaya wala ganun, hindi na nitidiretsa. Ano sabi niya? Tumagot siya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Palimitan niyo yung mga tama na ayaw magsalisi, ayaw mag-review. Nakaasa lang ay sa mapapakinggan. Hindi sila nagsasaliksik ng kanila. Kaya ang pag-aaral ko ng salita ng Diyos dapat pinaglalaman natin. Ang mga taong handang maghintay at may layunin ay hindi pinaglilihiman ng Panginoon. Yan po ang kalilimutan. Yung mga taong seryoso at may layunin sa kanilang buhay handang maghintay ay hindi pinaglilihiman ng ating Panginoon. Matthew 13:16, sumayon pinagpala kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga tahinga. Pinasabi niya, may mga tao talaga sinatari, pinapaalam niya at ang sabi ng Panginoon ay mapapalad kayo o pinagpala kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga tahinga. Kaya sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan po ang tiyagaan. Mag-asaliksik ka ng iyo, kikilalanin mo maigi ang Panginoon. Ano ba ang sabi ng Panginoon? At masusumpungan nila na nagsisipag-hanap sa atin. Ngayon, kung hindi ka maghahanap sa Panginoon, hindi mo siya nakikilala, hindi mo siya masusumpungan. Kalimitan yung mga hindi nakakasumpong sa Panginoon, yun din kung kailan na maisipan lumalo. Ano matututunan mo? Kahit man sa school, subukan mo doon pumasok lang sa school eh. Di ba yung attendance mo sa pagpasok sa school, nakalagay yun sa card mo? Kaya mahalaga yun. Yung pagiging seryoso mo at yung pagiging matiisin mo na iyong sasaliksikin at pag-aaralan mo maigi kung sino si Jesus. Kaya nga sabi ko, huwag kang magmamadali, kilalanin mo siyang maigi. Hanapin mo siya at sa inyong masusumpungan. Matthew 13:17, tandaan ninyo, marami mga
inyong nasasaksihan at marinig ang inyong napapakinggan, subalit hindi nila ito na nakita ng narinig. Kaya mapalad daw tayo kung nakikita natin ang mga bagay tungkol kay Jesus, kung nakakayat siya sa ating mga puso. At hindi mapalad yung mga tao 5 taon na tumagaw sa church. Ang galing iwanan ng Panginoon. Ang tanong ko nga, ano kaya natutunan niya? Napakadali niyang iwanan ng Panginoon. Samantalang 5 taon siya dumagalo sa tawagin ng Diyos. Inilihim sa kanila ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Nung sasabihin sa kanila, pagainin yung bata. Kaya tandaan ninyo sa aming pagtatapos, ang katotohanan ay hindi para sa mga audience, kundi para sa mga alagad o nagpapaalagad. Kung ikaw ay nagpapaalagad, kung ikaw ay narito dahil gusto mo maging alagad at kasunod ng Panginoon, ihahayag ng Panginoon sa iyo ang lahat ng kanyang mga lihim, kanyang mga pagpapala, ipapakilala niya sa iyo kung sino siya. Iyong natin ang ating mga ulo. Nag-usap ako sa isang simple kaya pangungusap, why was Jairus' house closed? Bakit isinara ang pintukan ng bahay ni Jairus? Una, mayroon siyang tao pinapansin at mayroon hindi pinapansin. Mayroon siyang ini-entertain at mayroon siyang hindi ini-entertain. At ang pangatlo, mayroon tao siya na pinaglilihiman at mayroon siyang tao na pinapahayagan nila. Lahat ay loob. Nag-usap ako sa isang simple kaya na pangungusap. Praise God. Hallelujah. Amen. Ang isang pa ay awitan natin ang ating Panginoon. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Mapalat ka kung napapakinggan mo ang tiling ng ating Panginoon, kung magbibigay ka ng oras at tanong. Mapalat ka kung
sasaliksikin mo ang ating Panginoon at ikinalanan ko siya lubusan. Sapagkat maliban na makilala mo ang ating Panginoon, walang patutunguhan ng buhay mo. Yan ang dapat mo maunawaan. Kailangan mo si Jesus. Hindi ang tao hindi makakalaya sa kanyang pagkaalipin sa kasalanan hanggang hindi niya nakikilala, hanggang hindi nahayag sa kanyang buhay ang ating Panginoon. Kaya kung ikaw yan, hindi mo ba natatanggap ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, nangyayari ka ng isang panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Ulitin mo mga panalangin ito, dakilang Diyos, maraming pong salamat sa iyong kabutihan at napakinggan po ang iyong salita. Inaamin ko po, Panginoon, na buhay ako sa kasalanan. At ito ang dahilan, inihingi ko sa iyo ng kapatawaran. At dahil dito, tinatanggap kita bilang aming Panginoon, tagapagligtas ng aming buhay, at binubuksan ko rin ang aking puso, sinadaya kita na pumasok sa pinakasentro ng aming buhay. Isulat mo rin ang ating pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik, makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, o sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Akayin mo ako na makilala pa kita ng lubos sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So, kasi bukas ang altar, pwede tayo manalangin sa Panginoon. Ang Panginoon ay sumasagot. Ang Panginoon ay nasasagot. Ang Diyos ay nagpapakahayag sa mga taong nagtsatsaga, willing na maghintay, willing na saliksikin kung sino siya, kung ano ang plano niya sa buhay ng lahat ng tao. Hindi kailanman nagdamot ang ating Panginoon, pero hindi siya papahalaga sa mga tao, hindi nagpapahalaga sa kanya. Ito dapat namin mausawaan. Lord, mag-usap ka sa iyong mga anak, mga bagay na hindi ko kaya may panusap, ikaw ang mag-usap sa kanila. Lahat pagpalain po sila ng Diyos, mag-usap ka sa kanilang buhay. Lord, pagpalain mo mga kabataan ito ng Diyos sa magitan nila. Akayin mo ang anti-force ng Diyos. Akayin mo ang maraming tao sa mga magitan ng mga kabataan ito ng Diyos. Yes, Lord, at pagpunahin mo po sila. Dahil pagpalain mo po kami noon ang ating anak ng Diyos, mag-usap ka sa kanyang buhay. Palamuin mo siya sa lahat ng bagay, mapanagos, magulatin sa Panginoon. O palawakin mo ang pagkakilala niya sa iyo ng Diyos. Dahil mag-usap ka sa buhay niya. Dahil maraming salamat na Panginoon Diyos sa iyo sa buhay ng lahat. Yes, Lord of God, hallelujah. O pagpalain mo po kasi noon ang Diyos ang iyong anak. Dahil mag-usap ka sa buhay. I-bless mo ang buhay na ng Diyos. Mas malayo mo siya. Gustusin mo siya ng tanong. Kalagalaman na lang sumula sa iyo. Lord of God, hallelujah. Pagpalain mo po Panginoon ang iyong anak ng Diyos. Mag-usap ka sa buhay niya. Lord, ang aking mga ininanalangin sa iyo, patuloy mong iniibig. Pagpalain mo siya, patuloy mong imulat ang kanyang mga mata sa tilang Diyos. Dahil nakita pa niya mga bagay na dapat niya pang makita sa tilang Diyos. Yes, Lord of God, in Jesus' name. Dahil pagpalain mo ang iyong anak, dahil palawagin mo ang kanyang pagkakilala para nagpalataya sa iyo ng tilang Diyos. Yes, Lord of God, in Jesus' name. Yes, ay makito ngayon, tuloy natin ang naawitan ng Panginoon. Sasabi ang puso ko na makabiliw na, umahawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo. Nag-iiblay ang pag-uusap mo.
Ikaw ang mangusap sa iyong mga anak, bigyan mo sila ng pagsulong, kasabitan mo God, na makilala ka pa ng lubusan mo God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan mo God, o sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Tayo, pagpalain ko yan ng ating Panginoon at magandang gabi sa inyo lahat. Minsan pa, awitan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. It's a man that sets me free. That's